Hello mga kasabong, Lenyo Anthony sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Sa lahat ng mga observer ko, sa lahat ng mga El Nino Conditioning user ko, shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa, marami na kayo. Sa mga tumulong sa akin, shoutout sa inyong lahat. Sa mga tutulong pa, shoutout sa inyong lahat. So ganito guys, sa mga hindi ko pa GC member, sa hindi pa hindi pa nakapag-reach out sa akin about sa ilang mga manok, may ibibigay ako sa inyong option. So kung ano naman kayo, kung kuripot kayo magbigay para matuto, ganito. Kahit anong consultation ang ipipm nyo sa akin, sasagutin ko. May bayad nga lang. Di nga kayo member, may bayad naman. Sa lahat ng mga subscriber ko na hindi ko pa GC member, sa lahat ng followers ko na hindi ko pa GC member, open ako sa mga magpapakonsulta sa akin ng troubleshooting, ng gamot sa manok, at anong dapat gawin. Kahit sa aktual na laban, kung magloko manok nyo, mag-chat kayo sa akin. Open ako palagi. May wifi ang bahay ko. Open ako palagi. Online ako palagi. Kaya sa lahat ng gustong may itanong, open ako. May bayad nga lang. Consultation fee. Kahit magkano lang. Andyan naman Gcash ko eh. Kahit magkano lang, tulong nyo na sa akin at tutulong din ako sa inyo. Give and take. Ganon talaga ang rules ng buhay. Ganyan ang law ng buhay. Kung magbigay ka, may balik din sa iyo. Huwag ka lang puro tanggap ng tanggap. Kaya yung mga tumatanggap lang diyan, hanggang ngayon andyan pa rin sa baba. Dapat magbigay din kayo. Yan ang rules ng buhay. Pero yung mga nagbibigay kahit hindi tumatanggap, sila ang umaasenso. Kita mo ba yun, ang yung may hawak ng mga foundation, may yayaman na tao, bigay sila ng bigay. Kahit ang foundation walang balik sa kanila, pero sila ang yumayaman. Dahil mas mabuting magbigay kaysa tanggap ng tanggap. Ako, nagbibigay ako ng knowledge. Sana may balik din ang knowledge ko. Ganun lang. So, open ako for consultation, troubleshooting, o ano mang inquiries ang gagawin nyo sa akin. Sa aking channel, sa aking messenger, may bayad nga lang. Mag-send muna kayo ng Gcash, sasagutin ko yung tanong nyo. Ang daming nang nagtatanong. Post for a while kay inutusan ako. I'm back. Nautusan lang. So, continue tayo. Kung nag-trouble ang manok nyo sa actual na laban o day before the fight, medyo nagloko ang manok nyo, pwede nyo ako i-konsulta. May bayad nga lang. Hindi masyadong malaki. Tatanggap ako kahit 100, 200, 300, 400, 2,000. May nagbigay sa akin ng 2,000. 1,000, 500. Lahat ng denomination tatanggap ako. So, kung ano ang binigay nyo, expect kayo, ganun din kalaki ang babalik sa inyo. Hindi lahat. Wag kayong assuming na nagbigay kayo, lahat ibibigay ko rin balik sa inyo. Kung ano lang ang nararapat sa pinadala nyo. Ganun lang. Ang doktor nga magpagkonsulta. Knowledge niya, binabayaran. Ganun yun. Ako, hindi ako doktor pero experience ako. I have a lot of idea. I have that in my mind already. It's stored for 18 years already. I've been in cooking 18 years already. It's not a few days. I'm in cooking for 18 years already. So, I'm an experienced, I'm a seasoned cooker. So, di nyo yan ma-deny sa mga score ng mga tinuturuan ko. Hindi ako nagsasabi dito ng katang isip lang. True experience yan.
Kunti pa lang yan. Marami pa dito. Kaya sa gustong magpakonsulta, konsulta ka lang kayo. May isa kagabi, nagtanong siya, sinabi niyang senaryo sa paglaban niya ng manok, ba't ganun ang kinilos ng manok niya? Sinagot ko siya sa isang message lang. Tama ka talaga, idol. Ang galing mo talaga. Kasi lahat ng senaryo na estudyuhan ko na yan. 18 years na akong nagmamanok, di ko ba yan ma-estudyuhan? Kahit sa mga anong tawag ito, nag-heavy workout, nag-handspar na manok, nag-handspar na mga magmamanok, nag-heavy training, nagsasampi, may solusyon dyan. Kung yun na talaga ang nakasanayan nyo, maipapanalo nyo pa yan. Hindi sa kung ganyan na ginagawa nyo, nagkakahay kayo, nag-eat kayo sa manok, nagpapalipad-lipad kayo, may solusyon pa rin yan, mananalo pa rin yan. Comment lang kayo sa akin yung mga ganyang pag-exercise ng manok, nakakatulong talaga yan. At depende yan sa gagawin mong pag-point sa kanya. So, konsulta lang kayo sa akin. Open ako for consultation. Open ako for troubleshooting inquiries. So, ganyan ha. Ganito, may ibibigay pa ko sa inyo additional na idea at additional na kaalaman. Ito ha. Nakita niyo na ba sa manukan nyo? Pag may hawak kayong manok, anong reaksyon ng ibang mga manok? Pag may hawak kayong manok, lalakad kayo sa manukan nyo, ano ang reaksyon ng mga manok? Comment down below sa may alam. Anong reaksyon? Di ba magtatalunan yan sila? Magtitilaukan yan sila? Ano ibig sabihin nun? Comment down below. Ano ibig sabihin nun? Na may hawak kayong manok. Lalakad kayo sa manukan nyo. Magtitilaukan yan sila. Magliliparan. Ano ibig sabihin nun? Alam nyo na ba ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, nagsisilos ang ibang manok. Kaya, napapansin nyo ba? Ang madalas nyong hinahawakan na manok, basta maayos lang kayo mag-alaga ng manok, yung madalas nyong hinahawakan na manok, ang resulta niyan, super. Kaya yung mga backyard, pa isa-isa, 2, 3 manok, madalas nilang hinahawakan, ang hirap talunin yan. Totoo yan. Ako, di lang ako humahawak masyado ng manok kasi lagi na lang ako maghuhugas ng katawan. May binabantayan nga akong bata. Di ako naghahawak masyado ng manok. Pero alam ko yan. Dapat ang manok hinahawakan. Kaya ang mga backyard, kita nyo yung araw-araw naghihimas ng manok. Ang hirap niyan talunin. Kasi ang manok niyan, alam niya na nakasupport sa kanya ang amo niya. Yan ang logic dyan. Alam niya, may ipaglalaban siya. Hindi lang buhay niya, pati ang buhay ng amo niya. Hindi naman yan magsasalita ng manok. Ganyan talaga yan. Nakakaramdam ang manok. Kaya, kung kayo, magdala kayo ng manok sa manukan nyo, magliliparan yan. Magtitilaukan yan. Dahil yan sa silos. Isa lang ang hinahawakan mo. Kaya, yan sila. Kung hawakan mo yan ng iba, tiyak, maging mabait sa iyo ang mga manok mo. Kaya yung mga backyard na tagtatatlo, 4, 5 manok lang na hinahawakan niya araw-araw, ang hirap niyan talunin. Kahit sa derby, kahit sa ulutan,